Up! Oh! Tuloy ang trabaho mga kapatid. Ngayong araw tapos na ito. Rough lang muna yung pagka-flooring para pag naglagay ng tiles hindi mahihirapan. Lapit nang matapos mga kaparmers. Ako naman, busy ako sa paglilinis dito. Ito dito papantayin. Lalagyan din ng flooring. Sabi nila, hindi na maganda pag mayroong tuod. Ganito. Kailangan hindi daw putulin. Mas mainam na bunutin. Kung kaya. Haba. Alas 11 na mga kaparmers. Tapos na yung flooring. Malinis na. Walang sinabi yung kay the off-duty accountant sa ating munting triangle house. Yung kanyang house parang ano lang. Maganda din. Parang maganda din. Depende lang yan sa diskarte. Mga kaparmers. Pero walang sinabi yun. Ngayon, sahig na lang ang kulang sa ating second floor. May second floor pag tinatawag ng ating parang cabin type. Pwede na. Nakapag-order na ako ng incubator. 15,000. 216 seater mga kaparmers. Susunod na yung ating mga alaga. Kaya abangan nyo yung ating mga ilalagay dito. At bukas gawa tayo ng video kung magkano yung ating ginastos dito. Hindi pa naman totally finished, pero magbibigay tayo ng idea. Doon sa isa nating video mayroong nagtatanong magkano ba yung ating binitawan or nagastos. Gawa tayo ng video na separate na sasabihin natin from sa simula sa poste lahat, pabibili ng material hanggang sa labor. Gawa tayo ng video na nakafocus kung magkano lahat ang ating nagastos. Ang importante, meron na tayo masisilungan at naka-flooring na. Diyan sa labas, dahan-dahan na lang yan, ila-landscape. Tapos na mga kaparmers, kaso mayroong sobra na halo. Hindi inaasahang pangyayari. Madali ang decision. Mag-full flooring, lalagyan ng flooring yung ating Jetmatic. Kasi sayang naman yung halo at meron pang isang simento. Wala. Kung anong nararapat. Ada na tatko kante. Ano? Lagyan ng flooring para hindi na maputik. Yan na. Uwi muna ako para kumuha ng lunch. Pagkain namin. Kadarating ko lang galing sa pagkuha ng pagkain. Ito na, nilagyan na ng buhos. Papatigasin lang yan. Tapos dito naman sa baba magkakaroon ng layout. Pero bago ang lahat, nagugutom na kami. Kakain muna. Nakahanda na yung aming buffet table. Dutch land mga kaparmers. Ha? Upak! Daw ng upak ng saging. Kuha! Wala pa kumaon. Ha? Wala pa kumaon. Kumuha tayo ng pagkain pero walang pinggan. Ito, ayos na to. Maganda to kasi walang hugasan. Kain mga kaparmers. Lugi itong dalawa ngayon. Ang haba nito eh.
Ganito yan. Kinilo, 50. Gabagalan ano? Luya ka lahat damo. 50 na kinilaw. Hindi nga nang isang isda tayo nilagay. Sana bugo sa sida. Oh, sarap. Buli na ulit pa. Sabaw lang ang masarap nito mga kapartners. Yan. Tapos meron dito ng pansit at pahaba ng buhay. Ng panahon magluto, kaya bumili nila ako. Papaya na ginataan. Pinuskos. Pinaghalo-halo. Pokura, may pagkahanglas. Steak mga kapartners, pampalakas. Paminsan-minsan. Paksiw, Brad. Partner ng paksiw. Hindi ayos na. Tapos mayroong okra. Lord, maraming salamat sa grasya. Tanggalin na natin yung mga scaffolding, mga farmers, para malinis na. Bukas magdadala tayo ng walis. Kabilaan tatanggalin. Astig-astig ng konti mga kaparmers ng ating farmhouse. Uhugutin, itutumba para dito sa baba sisirain. Kasi kung sa taas sisirain, mahirap. Baka abutin kayo ha. Kapangers? Bigat yan. Ay sus! Yung tatamaan. Mahisting pa. Okay, 1, 2, 3, fire! Tapos na yung kabila. Dito naman sa kabilang side. Tipin ni Kuya JR. Kahit tirik ang araw, nakahubad pa. Mayroon nag-comment, hindi na matibay. Mas maganda daw ang bakal. Para sa akin mga kaparmers, mas matibay ito kaysa sa bakal. Pagdating sa bagyo, lalo na pag medyo luma yung bakal, sigurado masisira yan pag malakas yung bagyo. Pero pagdating sa kahoy, matibay ang kahoy. Proven and tested na yan nang dumaan yung bagyong Yolanda. Napansin namin lahat ng kahoy na natili, yung mga bakal parang walang kahirap-hirap yung pagsira yung bagyo. Lalo na pag medyo luma, talagang napuputol yung bakal. Yung mga wineldingan, putol. May nabutol. Loptik. Sige. Oh. Oh. Dito pumunta sa akin. Ayan. Malinis na. Kabila ay malinis na. Pera. Pangalawang subok.
Ay, babae naman ha? Punta sa ulo. Pero ora ka ito magkulot ito. Di na, bisa di dala ito. May kuting nga ho. Di makahawid. Di makahawid. Siya mamaari na ito dahil. Okay. Sige, dapat nakuha nga ito. Pangatlong subok. Punya Eroy. Mangko. Kaya wala ito igatero. Ano ang dapat hindi pala Pareho magaling, Brad. Isa lang mag-decide. May tatamkan ha? May matamkan. Umalik ha ulo. Ayan! Good! ito. Yan mga ka-farmers. Para tumumba doon sa kabila. Baka mapunta dito sa ating bubong. Patay ang isang nyog. Yeeha! Sige. Dire. Ako. Diri pada. Dire pa. May lungod mo utod. Ini iton pundong ako. Oh. Right. Muntikan na yung ating triangle house. Karom. Wala si Kuya Niknik. Yung foreman niya yun si Kuya JR. Lalagyan na ng flooring yung ating Jetmatic para hindi na maputik. At ito naman yung aking ginagawa. Yung alanganin na coconut dwarf, lilipat natin. Lalagay natin dito yung nasa harap. Yung dalawa na yan, tatanggalin kasi pag lumaki yan, matatakpan yung ating triangle house. Lilipat natin, iuurong natin dito. Dito na part na ito, mayroon itong space. Para mayroon ditong munting plaza at dyan sa ibaba na yan, lalagyan natin ng flooring. Baba siya ng konti, yung ating triangle house medyo elevated ng konti para hindi pumasok yung tubig pag umulan. Tapos dito, graba na ang kailangan. At saka, Carabao grass dito. Yung dalawa na yan na coconut dwarf, tatanggalin din yan dahil daanan yan. Yung mga gilid na alanganin yung mga coconut dwarf na sa tingin natin ay hindi mabubuhay, papalitan natin. Lilipat natin doon. Bigat nito. Kaya. Alright. Oh. Saktong-sakto. Ito yung coconut dwarf na more than 1 year ko nang itinanim kaso namatay. Pero yung kanyang ugat is buhay pa. Pero yung kanyang mga dahon patay na. Yun o. Silipin natin kung ano yung meron sa loob. Kung meron pa bang laman. Amoy melon. Mga kaparmos. Wala nang laman. At nabubulok na yung mga ugat sa loob. Ito yung ating triangle house. Nakakapagod pero malaki yung ating improvement. Ilang araw pa lang. Papakita ko sa inyo yung ating second floor. Ayan o. Ito yung
temporary na hagdanan. Ito yung second floor mga ka-farmers. Ayan. Malawak. Sahig na lang at saka dingding dito sa second floor. Pwede na matulugan. Ngayon mga ka-farmers, makikita nyo kung gaano kataas. Taas pa oh. Kahoy pa lang yan. Mayroon pang 3 dangkal mula dito. Mataas pa. Kaya pag sumilip tayo dito, tanaw natin hanggang doon sa bungad. Ito naman yung likuran. Mag-isa na lang ako dito sa farm. Umuwi na sila. Dahil naglinis muna ako. Sana bukas makapag-flooring tayo dito sa harapan. Doon sa loob tapos na. Kukunin na lang yung mga tabla na nakaharang at saka i-finishing. Bukas din ako na lang ang magtatrabaho. Mayroon ang layout yung ating Jetmatic. Buhos na lang ang kulang para hindi na maputik. Yung ating Azola pan, dadagdagan pa natin yan. Nakakapagod mga ka-farmers, pero hindi nakaka-stress. Tulad ng aking sinabi, hindi katulad ng nasa abroad ako. Malaki nga ang sahod, malaki din ang stress na ibinibigay. At least dito, dahan-dahan kong nagagawa yung aking mga gustong gawin. Lalo na dito sa pagsisimula ko sa aking farming business. Inuna ko muna yung Jetmatic at saka yung tirahan natin. Tulad ng aking sinabi, nag-order na ako ng 216 seater na incubator. Yan na yung susunod at saka alaga natin. Yung ating alagang native pigs doon sa likuran, ilalagay ko yan dito pag mayroon ng kulungan, at yung isa nating inahin pag manganak. Hindi kasi pwedeng i-travel na buntis pa mga ka-farmers. Pag marami na itong alaga dito, wow, at marami na tayong mga harvest na mga gulay, wow, yan po ang aking masasabi. Para sa akin, ito yung aking kaligayahan. Sa edad ko ngayon, kung kayo naman yung nagtatanong, 35 years old pa lang ako mga ka-farmers. Pero sa ganito kong edad, bata pa ako, nagsawa na ako sa city. Kasi bata pa lang ako, 17 years old, nang trabaho na ako sa city. Sa aking mga experience, tiningnan ko kung ano ang meron, kung gaano nakatagal yung mga kapwa natin OFW. Yan po yung aking tinandaan. Ayaw ko umabot ng 20 years, 30 years abroad at pagdating ng 50 years old magsisimula. Ang aking mindset, habang bata pa, magsisimula na ako. Siguro naman, para sa akin, magiging successful. Pero kung hindi, maaaring sububok naman tayo. Ganun lang ang buhay. Kung saan tayo bumabagsak, gamitin natin bilang experience na magpapalakas ng loob sa atin at magsisilbing aral. So paano mga ka-farmers? Hanggang bukas muli, abangan natin yung ating revelation. Magkano ba yung ating ginastos? Bukas pag-uusapan natin. Kasi mayroong isa ka-farmers nagtatanong magkano ba yung ating ginastos. Actually, hindi pa ito finish. Pero pag mayroon ng dingding sa taas, mayroon ng sahig, pwede tayong tumira dito. At inaantay natin yung pagpapakabit natin ng kuryente. Yun po yung ating inaantay. So paano mga ka-farmers? Kung muna ay uuwi at bahala na yung Panginoon sa ating mga gamit. Wag naman sana.
dasal lang ang kailangan. Kasama natin ang Panginoon sa ating araw-araw. So para sa ating mga ka-farmers na nangangarap magkaroon ng farming business bilang for good business, sinasabi ko sa inyo, kung kaya ko, mas kaya nyo. Lahat ho ng nag-aaral, nagsisimula sa grade 1. Yan lang ho ang aking masasabi. God bless po sa inyo, and God bless po sa inyong mga mahal sa buhay. Reminder lang sa ating mga kapwa OFW at sa ating mga kababayan na nagtatrabaho, unahin po natin ang iyong ipon. Huwag po natin unahin yung ating mga pagarbo at pagpapautang sa ating mga kamag-anak at kakilala. Unahin natin ang yung ating future para sa ating mga anak. God bless po. Mabuhay po kayo.